Habang pinagmamasdan ni Ronelio ang kanyang ama na si Rodi, ay hindi niya maiwasang hindi kabahan. Sa gabing yun kasi ang nakatakdang panahon para makipagkita ang kanyang ama sa mga aswang. Bukod sa pagiging kapitan ng kanilang barangay, kilala rin ng kanyang ama bilang isa sa matinik na manunugis ng aswang. Pero mula nang maging kapitan si Rodi, ang tanging na lamang niyang iniisip ay kapayapaan sa pagitan ng mga aswang. Pa, sigurado ka ba sa gagawin mo? Kinakabahan ako sa mga naiisip mo eh. Tinapik ni Rodi ang kanyang anak sa balikat. Huwag ka mag-alala, anak. Wala namang mangyayaring masama. Kasama ko naman ang mga grupo namin. Kung magtatraidor ang mga aswang, mayayari sila. Pero hindi ko pa rin po kasi maintindihan pa eh. Mga aswang kasi yun. Magaling silang manlinlang. Hindi dapat sila pinagkakatiwalaan. Anak, kailangan nating subukan ng ganitong paraan. Kung hindi makakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng tao at mga aswang, kawawa ang mga susunod na henerasyon. Mamanahin nila ang nakakakilabot na kaguluhan. Napailing na lamang si Ronelio. Alam niyang hindi na mapipigilan ng kanyang ama. Buo na ang loob ni Rodi. Isa pa, matagal na rin itong binabalak ng lalaki bago pa man siya maupong kapitan. Mag-iingat ka na lang pa ha. Basta ako, wala pa rin akong tiwala sa mga aswang. Kahit kailan, hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa kaibigan ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero sana, huwag kang papalamon sa galit. Mas masarap magpatawad. O sige na, aalis na ako. Tumango na lamang si Ronelio. Pinagmasdan na lang niya ang ama na lumabas ng kanilang bahay. Ay nako, nagugulan talaga ako sa kanya. Pero bahala na siya. Matanda na siya. Tumayo si Ronelio at inayos niya ang kwelyo ng damit. Tumapat siya sa salamin at maingat na hinawi ang kanyang buhok. Tumingin siya sa kanyang relo. Mag-aalas 5 pa lang naman. Kaya naisip niyang magpunta na muna sa sementeryo. Total, malapit lang naman yon sa kanilang barangay. Pagdating niya sa sementeryo, ay agad niyang hinanap ang puntod ng kanyang kaibigan. Pagdating niya sa puntod, ay naabutan niya ang isa niyang kaibigan na si Joma. Oh, akala ko nakalimutan mo na eh. Ngumisi si Ronelio at tinabihan ng kaibigan. Pwede ba namang makalimutan ko ang pinakamasakit na araw nating magkakaibigan? Tila may bumara naman sa lalamunan ni Joma, kung kaya't hindi agad ito nakapagsalita. 1 taon na mula nang mamatay ang kanilang kaibigan na si Titoy. Namatay ang binata sa paniniwalang inatake ito ng mga aswang sa gubat. Natagpuan na lamang kasi nila na wala ng buhay ang lalaki. Nakahandusay sa damuhan at wasak ang damit at marami itong kalmot sa muka. Kanina ka pa rito? Iniba na lamang ni Ronelio ang usapan. Nang sa ganon ay maging magaan naman ang atmosfera ng kanilang paligid. Kararating ko lang din. Mga 10 minuto na sigurong nakalilipas. Umalis na pala sila, Papa. Ano? Tinuloy nila? Oo eh. Ewan ko ba sa tatay ko? Bakit sila nagtitiwalang tutupad ang mga aswang sa kasunduan? Ay nako, hindi ko maintindihan yung tatay mo, pre. Alam naman ni Mang Rodi na aswang ang pumatay kay Tito, hindi ba? Ako man din naiinis, no? Kung ako lang ang masusunod, uubusin ko yung mga aswang na yun. Yun lang ang paraan para magkaroon ng kapayapaan sa probinsyang ito. Hayaan na muna natin siguro natin yun. Baka hindi natin alam na meron palang pinaplano yung tatay mo. Sana nga. Sana lang talaga may magandang kalalabasan yung ginagawa niya. Kasi kapag namatay siya dyan, hindi lang naman kami ang apektado eh. Buong barangay. Kung sa bagay, pre, naging kapitan na kasi yung tatay mo eh. Oo nga eh. Pero maiba nga ako. Saan tayo ngayon? Tambay o inom. Kahit ano, lubos-lubusin na natin. Kapag nagpasukan na hindi na natin ito magagawa.
Ano pang iniintay natin? Tara mo na! Tumayo ang dalawa at nagpaalam sa puntod ng namatay nilang kaibigan. Nagakbayan pa ang dalawa at sabay nang naglakad palabas ng sementeryong yon. Kumagat na ang dilim nang pumunta ang magkaibigan sa madalas nilang pagtambayan. Ang abandonadong bahay na pinaniniwala ang tinirhan pa ng mga Kastila noon. Dala-dala nila ang isang bote ng lambanog. Kasama na rin doon ang chicharon na kanilang pupulutanin. Nasa bungad lang naman ang abandonadong bahay na yon pero walang gaanong na nagpunta roon dahil marami ang natatakot. May usap-usapan kasi noon na sa bahay na yon namamalagi ang mga lumilipad na aswang. Pero walang pakialam doon si Ronelio at Choma. Mula nang nawalan sila ng kaibigan, wala na silang pakialam kung sinong aswang pa ang kanilang makakaharap. Sa katunayan, laging nakahanda si Ronelio sa lahat ng oras. Pasimple siyang nagdadala ng patalim sa tuwing aalis siya ng bahay. Tara! Simulan na natin to! Nasa terrace sila ng abandonadong bahay na yon. Gasera lamang ang nagsisilbi nilang ilaw. Pre, wala ka bang napapansin? Napatigil si Joma sa paglalagay ng alak sa maliit na baso. Napapansin? Saan? Sa paligid ng lugar na ito. Parang may nagbago eh. Napansin ko lang nawala yung ribulto ng mga santo. Halos isang buwan din kasi tayong hindi pumasyal dito eh. Baka mamaya niyan totoong binahayan na nga ito ng aswang. Tumayo si Joma. Oh, saan ka pupunta? Titingnan ko kung may ibang nandito ngayon sa area. Iba rin ang pakiramdam ko eh. Sira ulo. Di sasama ako. Tara, let's! Sabay silang bumaba at nilibot ang palibot ng bahay. Mansyon na kasi ang bahay na yon, kaya naman may kalakihan talaga. Kailangan pa nilang ikutin para malaman kung may iba pa bang naroon. Pero wala silang napala. Tanging mga ibon lang ang nakadapo sa mga nalalagas na puno ang naroon. Weirdo nga ng pakiramdam, no? Para talagang may nagmamasid sa atin dito ngayon eh. Makiramdam lang muna tayo, pre. Kahit nakatuon ang kanilang atensyon sa pag-iinom, hindi sila nagiging kampante sa paligid. Alam nila na kahit na anong oras ay maaring may mga dumating na aswang. Kapag nagkataon, handang-handa ang dalawa sa maaring sagupaan. Mas gusto pa nga nilang makakita ng aswang nang sa ganon ay maiganti nila ang kanilang kaibigan na si Titoy. Lumipas nga ang mga sandali, nakaramdam na rin sila ng tama. Pansamantala nilang kinalimutan ang binabantayan nila sa paligid. Pero maya-maya lamang ay napatigil sila sa pag-iinom nang makarinig ng malakas na kalabog. Dali-daling hinanap ng dalawa kung saan nagmumula ang kalabog na yon. Hanggang sa nakita na lamang nila ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa lapag. Tinutukan nila yon ng ilaw at doon nila nalaman na ang matandang yun pala ay isang aswang. Sugatan na matandang aswang at sumusuka na ito ng dugo. Base sa itsura ng aswang na yon, masasabi nilang dalawa na tila mahalaga ang matandang yon sa angkan ng mga aswang. Nakita kasi nila ang mga kakaibang tato sa katawan nito. Traidor ang mga tao! Traidor kayo! Nanlalaki ang mga mata ni Ronelio at Choma sa mga pagkakataong yon. Hindi naman sila natatakot. Sadyang kinakabahan lang sila sa maaring mangyari pagkatapos noon. Anong gagawin natin dyan? Hayaan na lang natin. Mamamatay rin naman yan eh. Dahil sa ginawa niyong mga tao, muling sisiklab ang kaguluhan. Sinusumpa ko! Tuluyan ang nalagutan ng hininga ang matandang aswang. Nakadilat at nakalabas pa ang dila ng matandang yon. Pre, kapag nalaman ng ibang aswang ang pagkamatay nito, mayayari ang tatay mo. Buisit. Kung ganun kailangang walang makaalam nito. Tara, ilibing na lang natin dito. Nagmamadaling nagukay ang dalawa sa likuran ng bahay na yon. Nawala ang tama ng lambanog sa kanila. Sa halip, napalitan ito ng kaba. Pareho nilang ayaw ang kagustuhan ni Mang Rodi, ang kapayapaan sa pagitan ng mga aswang. Kung tutuusin, wala dapat silang pakialam.
Pero dahil inaalala rin nila ang kani-kanilang mga pamilya, kailangan nilang pagtakpan ang pangyayaring yon. Okay na yatang ganito kalalim. Hindi pa yan okay. Pare, aswang ang ililibing natin hindi pusa o aso. Kaya kailangan magukay pa tayo. Ay, ang bihirang buhay to. Pinagpatuloy ng dalawa ang paghukay. Makalipas lang ng halos 1 oras, naging sapat na rin ang lalim ng paglilibingan nila. Pinagtulungan nilang buhatin ang bangkay na matanda. Binilisan nila ang pagsapaw ng lupa. Tagaktak ang pawis nila. Pero hindi sila makaramdam ng pagod. Ang nananalaytay lang sa kanilang kalooban ay ang pangamba. Ayos na yan. Wala na siguro makakaalam yan. Pero paano kung may ibang aswang na pumunta rito at maamoy nila yung nakabaon dyan? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-isip ng negative, pre. Magtiwala ka lang. Kainis talaga Parang tayo patuloy yung may kasalanan kapag nagalit yung mga aswang na yan. Kung malaman nila, di magalit sila. Marami namang miyembro sila, Papa Kakayanin nila yun. Pre, huwag kang kampante Hindi pa rin natin alam kung anong kakayahan talaga nila. Bakit? Natatakot ka ba sa kanila? Akala ko ba'y gaganti natin si Tito Hindi ako natatakot sa kanila. Sinasabi ko lang sa'yo na hindi mo dapat minamalit ang mga kalaban mo. Sa bagay, may tama ka nga naman. Nawala na nga ang tama ako Visit na aswang yan. O sige na, ipatag na lang natin to tapos umalis na tayo rito. Matapos ang oras nila roon, ay agad na rin nilang nilisan ang lugar. Nilinis nila ang kanilang pinag-inuman. Nang sa ganon ay wala ring makakaalam na nanggaling sila roon. Kalmado at normal lang silang naglakad pa uwi. Hindi na mahahalata sa mga muka at kilos nila na meron silang mabigat na lihim. O paano? Ingat ka Dito na ako. Tinapik pa ni Ronelio ang balikat ng lalaki bago sila maghiwalay ng landas. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, ay ang kanyang ina lamang na si Salome ang naabutan niya sa bakuran. May pangamba sa mukha ng ginang habang ito ay nagluluto. Ayos ka lang, Ma? Wala pa ang papa mo. Hindi pa nakakauwi. Nag-aalala ko baka kung ano na nangyari sa lakad nila ng mga kasamahan niya. Kinakabahan ako sa kasunduan na yan Wala akong tiwala dyan sa mga aswang na yan. Kung sana pinagtuunan na lang niya ang pagiging kapitaan, di sana hindi ako nag-aalala ng ganito. Tinabihan ng binata ang kanyang ina. Hinagod nito ang likod ng ginang para pakalmahin. Ma, relax ka lang. Nasa maayos na kalagayan si Papa. Baka may dinaanan lang sila. Pero ang katotohanan, maging si Ronelio ay kinakabahan na rin. Anong oras na kasi noon, wala pa rin si Mang Rodi. Hindi maiwasan ni Ronelio na mag-isip ng kung ano-ano. Ipagdasal na lang natin na sana makauwi pa ng buhay ang papa mo. Hindi biro ang pinuntahan nila. Baryo ng mga aswang yon. Ma, kalma ka nga. Yung puso mo baka mamaya niyan bumalik si Papa tapos ikaw naman ang wala na kasi inatake ka. Ay nako, loko ka talagang lalaki ka. Yan, ganyan. Ngumiti ka, Ma. O sige na, maluluto na itong nilaga ko. Mamaya lang kumain na tayo. Mauna na siguro tayo sa papa mo. Inakbayan na lamang ni Ronelio ang kanyang ina. O sige, Ma, pasok na muna ako sa loob. Tumango na lang ang ginang. Pagpasok ni Ronelio sa kanilang bahay ay agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Sa ilalim ng kanyang papag ay kinuha niya roon ng isang kahon. Binuksan niya yon at bumungad ang ilang kagamitan na bigay ng kanyang ama. Magagamit ko na kaya itong mga gamit na ito? Siguro kapag sumiklab na ang gulo. Sa kalagitnaan ng hapunan ay natanaw ng mag-inang Ronelio at Salome ang paparating na si Rodi. Ramdam ng binata na positibo ang daladalang balita ng kanyang ama base na rin sa malapad nitong ngiti. Oh, na pala si Papa Diyos ko, salamat naman sa Diyos. Pagpasok ni Rodi sa kanilang bahay ay bungad agad nito ang magandang napagkasunduan nila ng mga aswang. Umupo ito sa bakanting upuan at sandaling uminom ng tubig. Mahal, anak,
magiging payapa na ang barangay natin. Pumayag ang mga aswang sa kasunduan para sa kapayapaan. Aba, kung talagang tutupad sila sa kasunduan na yan, maganda nga yan. Hindi na mababahala ang mga buntis sa atin. At pumayag sila na wala na silang bibiktimahin kahit sino sa taga-barangay natin. Kapalit nun, wala rin papatay na aswang ang organisasyon namin. Wala nang makakasakitan. Wala nang magbubuwis ng buhay. Ngumisi si Ronelio at madiin na tinusok ng tinidor ang pritong isda. Oh, bakit anak? Hindi ka ba masaya na makakaroon na ng katahimikan ng lugar natin? Hindi na matatakot ang mga tao na maglakad ng mag-isa sa gabi. Pa, gusto ko rin po ang kapayapaan. Pero hindi mapapayapa ang kalooban ko kung walang mananagot sa kamatayan ni Titoy. Aswang ang pumatay sa kanya. Ano na lang ang mangyayari doon? Wala na lang? Anak, wala naman tayong katibayan na aswang nga ang pumatay sa kaibigan nyo. Maraming hayop na maaaring umatake sa kanya. Mawalang galang na pa. Pero bakit ba parang tiwalang-tiwala ka sa mga aswang na yan? Ano bang pinakain nila sa'yo? Hindi ba kayo-kayo mga manunugis ang nakakaalam kung gaano sila kadelikado? Kung ituring nyo na sila ngayon para na lang silang mga tao na kagaya natin. Anak, ang boses mo! Huminga ng malalim si Ronelio. Pasensya na po. Ronelio, anak, balang araw ay maiintindihan mo rin ako. Sa ngayon kailangan mong tanggapin na kapayapaan lang ang makakasalba sa ating lahat. Magagaling naman ho kayong manunugis Bakit hindi nyo na lang silang ubusin kaagad? Hindi yung ganong kadali, anak. May mga bagay kaming dapat na ingatan. Basta, magtiwala ka lang sa akin, anak. Magiging ayos din ang lahat. Saan na nga lang po hindi nyo makalimutan kung gaano ako nasaktan nang mawala si Titoy nang dahil sa mga aswang. Sige na po, tapos na po akong kumain. Magpapahangin na po muna ako. Napailing na lamang si Salome nang tumayo na ang binata. Mas pinili na lang kasi ni Ronelio na umiwas na lamang sa diskusyon. Kesa naman may masabi pa siya na maaaring makasakit sa kanyang ama. Kahit gabi na, ay pinuntahan na lamang niya si Joma. Alam niya nagising pa ang kaibigan sa mga ganong oras. Sakto naman na nakita niya si Joma na naggigitara sa loob ng bakuran. Palagay ni Ronelio ay nagpapatunaw lang ito ng kinain. O kaya naman hindi pinapasok sa bahay dahil naamoy ang alak sa kanya. Huminto sa pagkaskas ng gitara ang lalaki. Oh, kakakita lang natin kanina Magkikita na naman tayo ngayon. Siguro may problema ka, no? Bakit? May nakaalam na ba ng sikreto natin? Umupo si Ronelio sa gilid ni Joma at inagaw ang gitara. Pre, pumayag na raw yung mga aswang sa kasunduan Nagkasagutan nga kami ni Papa. Ang gulo kasi. Parang wala siyang pakialam na dahil sa mga aswang na yun namatay si Titoy. Alam mo pre, napagtanto ko lang kanina Sa tingin ko, tama lang yung ginawa ng papa mo Para kapag naging kampante na ang mga aswang, doon natin sila patayin. Maluwag yata ang tornilyo ng utak mo Ano ka ba? Di kapag ganun ang ginawa mo, napahamak naman lahat. Kung gagawa ka ng ganyan, dapat isang bagsakan lang ng lahat ng aswang. Dapat lahat sila mamatay. Di sila ba natin silang lahat kapag piyesta na nila? Ikaw talaga Madali lang magsalita ng ganyan pre. Pero mahirap gumawa ng kilos ng walang magandang plano. Ano bang plano mo? Bumuntong hininga ang binata. Maging siya rin kasi ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ay nako, hindi ko rin alam. Siguro sa ngayon sasakyan ko na lang muna yung lahat ng nangyayari. Sabay sa agos. Ganon. Mas maganda nga sigurong ganyan na muna yung gawin natin. Pero Joma, kilala mo ko. Hindi ako papayag na ganun lang. Nagpakita ng nakakalokong ngiti si Ronelio. Nasa ngiting yun ang kung anuman ang nabubuong plano sa kanyang isipan. Akin na nga yung gitara. Di ka naman marunong mag-gitara
Kukunin na sana ni Joma ang gitara nang may makita silang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran. Nakasaklob ang mahaba at buwaghag na buhok ng babae sa mukha nito. Sa mga sandaling yon ay agad na dumaloy ang kaba sa kalooban ni Ronelio. Para bang may kung anong kilabot na nabuhay sa kanyang mga ugat. Tumayo si Ronelio at tinawakan ng dalawang kamay ang gitara. Inihanda na niya ang sarili sa posibilidad na lumapit sa kanila ang babaeng yon. Pre, anong gagawin mo? Nagtataka si Joma kung bakit parang handang-handa nang makipagpatayan si Ronelio. Nagtatanong ka pa talaga? Nakikita mo naman yan, di ba? Bumuga ng hangin si Joma. Natawa na lamang ito sa kanya. Bakit? Iniisip mo bang aswang yan? Ha? Baliw! Si Tita Medina yan, kapatid ng nanay ko yan. Kararating lang nung nakaraan, no? Ha? Tita mo? Bakit ganyan ang itsura? Malamang, lasing na naman. Kapag yan kasi umuuwing lasing, parang nakakatulog yan ng nakatayo. Ewan ko kung paano niya nagagawa yun. Basta, nakasanayan na raw. Teka nga, gigisingin ko na muna. Lumabas ng bakuran si Joma at nilapitan ng kanyang tiyahin. Tita! Tita! Uy! Gising! Natutulog ka na naman ng nakatayo. Uy! Naalarma na si Ronelio dahil sa lakas ng pagkakasabi ni Joma. Huy! Sira ulo. Bakit mo naman sinisigawan? Kapag lasing tong tita ko, bingi. Kaya dapat sinisigawan to. Sandaling bumuelo si Joma at tinapat ang kanyang bibig sa tenga ng ginang. Tita! Gising! Uy! May Bombay! Parang binuhusan ng malamig na tubig ang ginang. Agad nitong hinawi ang buwaghag na buhok at bumungad ang mukha nitong parang mukharing aswang. O diba? Nagising? Takot sa Bombay to eh. Ayaw masingil. Dami kasing utang eh. Palingon-lingon ng ginang sa paligid. Para bang merong tinatakasan. Ay, Jama. Nasaan ang Bombay ha? Binalik mo ba ako sa Maynila? Maynila na ba ito? Hala, may Bombay dito. Papasok na sana ng bakuran ng ginang na si Medina, pero bigla itong nadapa. Tinulungan nila yung makaupo sa mahabang upuan. Pre, pabantay nga muna. Kukuha lang ako ng sabaw sa loob. Papahigupin ko muna to ng mainit pa para mawala yung tama. Okay ah, sweet mo pala sa lola mo ah. Gagi, tita lang. Ay, tita nga pala. Pumasok sa bahay si Joma at naiwang nakaalalay sa likuran ng ginang si Ronelio. Nakayuko lang ang ginang at may kung ano ang naririnig ni Ronelio mula rito. Ay nako, bakit ba ako binalik dito sa Manila? Kakainis naman no. Sisingilin ako ng Bombay rito eh. Ibalik niyo ako sa probinsya. Tita, wala ho kayo sa Maynila. Nandito po kayo sa probinsya. Hindi siya pinansin ng ginang at patuloy lang ito sa pagsasalita. Doon sa probinsya, may mga aswang doon sa abandonadong bahay. Oo, aswang yon. Kakainin sana ako eh. Pero ayaw atang mautangan. Kaya hindi ako pinansin. Aswang, pautang naman no. Sabi ko sa kanya, abay biglang nagtatatakbo. Sa sinabing yun ng ginang ay bigla na lamang kinabahan si Ronelio. Naalala niya ang aswang na inilibing nila ni Joma sa abandonadong bahay. Nababahala siya na baka ang tinutukoy ng ginang na abandonadong bahay ay ang pinaglibingan din ng matanda. Mga ilang sandali pa ay nakabalik na rin si Joma. Dala na nito ang tasa na may laman na sabaw ng nilaga. Inabot naman ito kagad ni Joma sa kanyang tiyahin. Tinanggap naman yun ng ginang at saka tumikhim. Aray, mainit. Baka bagong luto ito. Ewan ko sa iyo, tita. Para kang baliw. Inakbayan ni Ronelio si Joma at bahagya silang lumayo. Pre, may nabanggit ang tita mo na aswang. Nabanggit rin niya yung abandonadong bahay. Nanlaki ang mata ni Joma sa kanyang narinig. Ano? Seryoso ka ba? Oo, yun yung sinabi ng tita mo kanina bukod sa utang niya sa Bombay. Hindi kaya
nakita ng tita mo na may dumating na aswang sa abandonadong bahay? Gagi! Lagot tayo nito. Wala namang nakakaalam na tayo yung naglibing eh. Pero baka isipin nila na nag-traitor ang tatay mo. Halika, balikan kaya natin. Sira! Delikado na ngayon oh. Bukas na lang. Para maliwanag na. Kalma ka lang pre, kalma. Tsaka baka malay mo, dala lang ng kalasingan ni tita yun. Eh dati nga sabi niya, nakita niya yung si Darna eh. Ay nako, sana nga nabubuang lang yan tiyahin mo. Dahil pag nagkataon talaga, yari tayo. Para mabawasan ang kanilang pag-aalala, ay inasikaso na lang muna nila ang ginang na si Medina. Nang may masmasan na ang ginang, ay tinulungan na nila itong makahiga sa katre. Pasensya na pre ha. Naabala pa kita sa pag-aasikaso kay tita. Uy, ano ka ba? Ayos lang no? Malit na bagay. Pero alam mo, kahit ganyan yan si tita, mahal na mahal ng pamilya namin yan. Yan kasi ang nag-alaga kay mama nung iniwanan kami ni papa. Nagkasakit si mama nun eh. Siya ang nagkasikaso kay mama. Kaya ngayon, marami siyang utang sa Bombay. Kami ang natulong sa kanya ngayon. Oo nga, sinabi ng okay lang eh, para kang timang. Nagdrama ka pa, ang potek. Drama, nagkukwento lang ako no, buang ka. O paano? Bukas na lang ulit. Huwag mo na muna masyadong isipin yung sinabi ni tita. Uy, bukas ha, tanghali. O sige na, alis na ako. Kumuway pa si Ronelio nang lumabas na siya ng bakuran. Habang mag-isang naglalakad, ay makailang ulit siyang lumingon sa gilid at likuran. Pakiramdam ng binata ay may kung sinong nagmamasid sa kanya. Aminado siya na nung mga sandaling yon ay kinakabahan siya. Isang kalye pa ang kailangan niyang tahakin para makarating sa kanto ng strito nila. Nang may kumalusko sa gilid ng mga puno, mabilis na napalingon si Ronelio sa gawing yon. Kumuha na siya ng malaking bato sa gilid. Nasa aktong babatoy na sana niya ang parting yon nang biglang may lumabas na malaking bayawak. Uy, gagi! Dumistansya kaagad si Ronelio. Batid niya na ang ilang mga aswang ay may kakayahang makapagpalit ng anyo bilang mga hayop. Kung hindi siya nagkakamali ng pagkakaalala, abwak ang tawag sa mga ganong klase ng aswang. Alam kong aswang ka. Nagkaroon na ng kasunduan ng mga tao at aswang para sa kapayapaan. Baka lang hindi mo alam. Hindi gumalaw ang bayawak. Parang naghihintay lang ito na siya ang unang kumilos. Huwag ka na magtangka na saktan ako. Manganganib ang mga kaangkan mo. Para siyang tanga na kinakausap ang bayawak na yon. Napalingon si Ronelio nang makaramdam na may tao na sa kanyang likuran. Isang lalaki na may dalang airgun. Binaril nito ang bayawak na parang wala lang nangyari. Napangangan na lamang si Ronelio ng mga sandaling yon. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa ginawa niyang pagkausap sa walang kamalay-malay na bayawak. Akala ko aswang yan. Lumapit sa kanya ang lalaki. Di yan aswang. Kung aswang yan dapat nag-uukay yan ng lupa. Nangihila sila ng paa. Ganun ba? Minsan, ayos din na itigil natin ang pagdodroga, kapatid. Kasi nakaka-apekto yan sa utak natin. Tulad ngayon, tamang hinala ka. O sige na, umuwi ka na. At ako manghuhuli pa ng bayawak. Napakamot na lamang si Ronelio sa kanyang ulo. Kinabukasan ng umaga ay nagambala ang tulog ni Ronelio dahil sa malakas na usapan sa labas. Kahit nakulang sa tulog, ay bumangon siya para alamin kung ano ang kanyang mga naririnig. Pagsilip niya sa labas, ay nakita niya ang kanyang ama na kausap ang dati nilang kapitan na si Arnulfo. Base sa nakikita ni Ronelio, galit ang dating kapitan kay Rudy. Halos sigawan na nito ang kanyang ama. Nahihibang ka na ba, Rudy? Nilalagay mo sa alanganin ng mga tao. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo ginawa ko na sana ang lahat para manalo. Arnulfo, wag na tayong maglokohan. Talagang alam ng mga tao na hindi ka na mananalo. Pinabayaan mo ang sitwasyon. Pinalala mo. Hinayaan mo lang na may mga mawala at mamatay na tao laban sa mga aswang.
Ginagamit ko pa nga ang organisasyon natin para makipagpatayan sa mga aswang. Hindi mali ang ginawa ko. Pinahahalagahan ko ang buhay ng bawat isa. Ang kapayapaan na sinagawa ko para naman... Rodrigo, hindi mo ako naiintindihan. Bakit ba hindi mo makuha ang gusto kong sabihin? Manunugis tayo pareho. Magkasama tayo sa samahan. Alam natin pareho kung gaano katuso ang mga aswang na yan. Hindi sila maaaring pagkatiwalaan. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa kanila ang buhay ng mga residente. Kaya paano mo nagawang magtiwala sa kanila? Mapapahamak lang ang mga tao. Magtataksil yung mga yan. Pare, tapos na ang panahon ng patayan. Pagod na rin silang mawala ng mahal sa buhay. Ngayon nila naiintindihan ang kahalagahan ng buhay ng mga kasama nila. Kaya bakit hindi natin samantalahin yon na ipagitna ang kapayapaan? Magaling silang manlinlang. Pero pare, mas magaling tayong kumilatis ng totoo at hindi. Kaya bakit ka nababahala? Buisit, walang patutunguhan ang usapan natin na ito. Sarado ang utak mo. Palibasa, naging kapitan ka na kaya wala ka ng pinakikinggan na iba. Pakiramdam mo mataas ka na. Bagito ka pa rin sa paningin ko. Kaya tandaan mo ito, Rodrigo. Kapag nalagay sa alanganin ang buhay ng maraming tao, kasalanan mo ito lahat. Matalim ang tingin na ipinukol ni Arnulfo kay Rodi. Galit na galit itong umalis at sinipa pa ang nakaharang na balde. Umiling na lamang si Rodi at bumuntong hininga. Sa isip-isip ni Ronelio, may pagkakahawig ang pananaw nila ng dating kapitan. Iba rin niyang si Arnulfo Sumugod pa rito. Hayaan mo na siya. Hindi niya lang matanggap na magkaiba kami ng pamamaraan kung papaano protektahan ang barangay na ito. Ay sige na, mag-almusal ka na lang muna bago ka magpunta sa barangay. Sabay na kayo ng anak mo. Sa halip na problemahin ng hinaing ni Arnulfo ay idinaan na lamang nila sa pagkain. Tahimik lang naman si Ronelio ng mga sandaling yon. Hindi pa rin niya pinapansin ang kanyang ama. Matapos ang umagahan ay umalis na rin ang kanyang ama. Marami kasi itong aasikasuhin sa barangay. Dahil wala namang gagawin si Ronelio sa umagang yon, naisipan na lamang din niyang dumalaw sa barangay. Pagdating niya roon, may mga tao kagad kahit na maaga pa lang. Kitang-kita niya kung gaano kaabala ang kanyang ama sa pag-aasikaso ng mga tao. Aalis na sana siya nang mapansin niyang may mga dumating na 7 tao. Maputla ang mga yon. Seryoso ang mga mukha na parabang hindi sila maaaring biruin. Nagsitabihan ng mga tao. Nagkaroon ng ilangan. Mga ilang sandali lang ay nakita ni Ronelio na tumayo ang kanyang ama para salubungin ang mga yon. Sino kaya yung mga yon? Parang hindi yung taga rito Mga aswang pre. Nagulat si Ronelio nang may marinig siyang nagsalita sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Joma na nasa likuran na niya habang nanguya ng tinapay. Buwisit ka naman Ginulat mo ko Pero mas nakakagulat na inimbita ng tatay mo mga aswang na yan dito sa barangay. Ha? Aswang yung mga yan? Oo. Narinig ko kanina sa mga miyembro ng mga manunugis na may bababang aswang para dumalo sa barangay. Lagay ko, yan na yung mga yun Bakit kaya hindi sinabi ni Papa sa amin? Bad trip naman Pre, kinakabahan ako sa ginagawa ng tatay mo. Gusto niya yatang mamuhay na rin dito yung mga aswang kasama ng mga tao Aba, hindi ako papayag Ngumunguya-nguya pa si Joma at naniningkit ang mga matang nakatingin kay Ronelio. Oy, sige nga, anong gagawin mo, Aber? Ewan ko pre, hindi ko alam. Pero gagawa ako ng paraan para hindi sila tumira dito. Di sali tayo kay Mang Arnulfo. Sali saan? Sasamahan nila Mang Arnulfo. Di mo ba alam na kumalas na si Mang Arnulfo sa mga manunugis? Gumawa siya ng bagong samahan na magpapatuloy sa pagtugis ng mga aswang. Langya ka. Napaka-chismoso mo talaga, Pero kung sasali naman ako dyan, baka magalit sa akin si Papa. Basta pre, pag-isipan mo.
Wala ka rin namang magagawa kung mag-isa ka lang. Tapos ako pa kasama mo. Kapugian lang ang ambag ko. Napahawak sa baba si Ronelio at napaisip. Noong mga sandaling yon, ay batid niya na malaki ang maitutulong ng samahan ni Arnulfo kung babalaki niyang maitaboy ang mga aswang. Pero kahit na may di sila pagkakaunawaan ng kanyang ama, nanatili pa rin naman ang kanyang respeto. Ang kaso nga lang, may mga pagkakataon na sadyang matigas ang bungo ni Ronelio. Dahilan para makabuo siya ng isang desisyon. Pagdating ng tanghali ay umalis na rin si Ronelio at Joma. Babalikan nila ang abandonadong bahay kung saan naroon ang pinaglibingan ng matandang aswang na nakita nila. Ilang metro na lang ay naroon na sila sa bahay nang makita nila si Arnulfo. Kasama ng dating kapitan ang ilan nitong bataan. Agad na gumilid ang dalawa at pinakinggan lamang kung ano ang sinasabi ng mga yon. Malakas ang kutob ko na dito yung dumaan eh. Basta, mamamatay na yun. Kailangan nating mahanap ang bangkay ng aswang na yon. Nang sa ganon, mas madali nating masisira ang kasunduan ni Rodi sa mga aswang. Kailangan nating mapadala ang ulo ng matandang aswang na yon para magalit sila sa mga tao. Kapag nangyari yon, mawawala ng bisa ang kasunduan at dito na tayo magkakaroon ng pagkakataon na ubusin ang mga salot na aswang na yan. Kinabahan si Ronelio sa kanyang natuklasan. Dahil sa mga sinabi ni Arnulfo, binabawi na niya ang binabalak na pagsali sa grupo ng lalaki. Alam niya kung ganoon kalaking gulo ang magaganap sa oras na gumawa ng hakbang si Arnulfo. Ibig sabihin, sila ang pumatay sa matandang aswang na inilibing natin? Walang duda, sila nga. Gagi, baka mahukay nila yung aswang. Mas lalo pang kinabahan ng dalawa nang makitang pumasok na ang grupo ni Arnulfo sa loob ng abandonadong bahay. Hindi nakatiis ang dalawa kaya gumawa na rin sila ng paraan para makalapit. Palihim silang sumilip. Nakita ng dalawa sila Arnulfo na nililibot ang gilid-gilid ng bahay. Nang makita nilang nakatapak si Arnulfo sa mismong pinaglibingan ng aswang, tumagaktak na ang kanilang butil-butil na pawis. Halos tawagin na nila ang lahat ng santo sa kanilang paulit-ulit na dasal. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang makitang palabas na ang mga yon ng abandonadong bahay. Mabuti naman, akala ko mayayari na tayo eh. Lumabas ang dalawa sa kanilang pinagtataguan. Pumasok sila sa loob ng mansyon at pinuntahan ang libingan ng matandang aswang. May napansin na kakaiba si Ronelio sa lupa kung kaya't agad siyang nagtaka. Medyo kakaiba na kasi ang pagkakapatag ng lupa kumpara sa pagkakapatag noong una. Pre, parang may nagbago rito ah. Oh, anong nagbago? Tingnan mo yung pagkakapatag. Parang hindi maayos eh. Pinatag natin ito ng maigi, hindi ba? Lumod pa si Joma at sinuri ng maigi ang lupa. Maging ito ay napansin din niya ang bagay na yon. Oo nga no. Tara, hukayin natin. Tumango lamang si Ronelio. Wala silang sinayang na oras. Hinanap agad nila ang panghukay na ginamit nila. Dali-dali nilang binungkal ang lupa. Makalipas lang ang halos kalahating oras ay nawindang sila sa kanilang nakita. Wala na ang bangkay na matandang aswang. Nakaramdam ng kakaibang lamig ang dalawa kahit natirik naman ang araw ng mga sandaling yon. Labis ang kaba na kanilang nararamdaman. Sa mga sandali pa lang na yon, kutob na nila na may kaguluhang magaganap. Anong gagawin natin nito? Mukhang may nakakuha ng bangkay. May nakakita kaya sa atin? Hindi kaya mga aswang din yung nakarecover sa aswang? Hindi natin alam. Pero kung sila man, di sana nanggulo na kaagad sila. Gaganti ang mga yun, sigurado. Pero nakita mo naman, di ba? Kalmado lang sila. Nasa barangay sila na parang normal lang ang lahat. Baka wala pa silang alam. Baka iba yung nakakuha ng bangkay dito. Pwede rin na alam na nila na pinatay ang kasamahan nila pero nanatili lang silang tikom ang bibig. Ha? Anong ibig mo sabihin? Baka nagpaplano na sila, no? Ng pag-atake. Pero walang kaalam-alam sila, Papa. Naku, kailangan nilang malaman. Pero sandali, kapag nalaman nila ang tungkol sa bangkay,
malalaman na rin nila na sila Arnulfo ang pumatay sa aswang. Kapag nagkataon, sila ang magkakagulo. Baka samantalahin yun ng mga aswang, saka sila lumusob. Ay naku naman oh, ano gagawin natin? Tama, kailangan itong malaman nila Papa. Mas maganda nang maaga malaman ni Papa na may mangyayaring panganib para makagawa kagad sila ng paraan. Oo, tama. O tara, Joma, bumalik tayo sa barangay. Nagmamadali silang tinabunan ng lupa ang hukay. Pagkatapos ay mabilis naman silang tumakbo paalis. Nang makarating sila ng barangay, ay nakasalubong pa nila ang mga bisitang aswang na papalabas na ng gate. Napatingin pa nga ang mga yun sa kanila. Hindi makapaniwala si Ronelio na mga aswang yon. Na may bumisitang aswang sa barangay at parang normal lang ang mga yon kung itrato ng mga taga-barangay. Seryoso lang ang tingin ng mag-asawa. Matapos makipagtitigan ng halos 10 segundo kay Ronelio, umalis na rin ang mga yon. Pumasok na agad si Ronelio sa barangay. Naiwan si Joma sa labas dahil si Ronelio lang ang makakapasok sa opisina ng ama. Naabutan niya si Mang Rodi doon na abala sa mga papel na nasa lamesa. Napatingin ito sa kanya nang bumungad siya sa pintuan. Oh, ibala, napadalaw ka yata. Sinirado ni Ronelio ang pintuan at tumupo sa harapan ng ama. Hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Pa, sa palagay ko, may mangyayaring kaguluhan. Napatigil ang lalaki sa tiniting ng mga papel at dahan-dahang nag-angat ng tingin sa anak. Kaguluhan? Anong ibig mong sabihin? Pa, kagabi may nakita kami sa abandonadong bahay na matandang aswang na naghihingalo. Pintay sila nila Arnulfo. Oy, masama yan na nagbibinta ka, anak. Hindi ako nagbibintang pa. Kanina narinig namin sila. Pinatay nila ang aswang na yon para maggalit ang iba pang aswang sa mga tao. Para hindi matuloy ang kasunduan ninyo. Pero nakatakas ang aswang sa abandonadong bahay at doon siya nalagutan ng hininga. Kami ang naglibing sa kanya pa. Tapos kanina, natuklasan namin na may nagkukay na sa bangkay ng aswang. At malakas ang kutob ko pa. Baka naalaman na ng mga aswang ang ginawa nila Arnulfo. Baka nagpaplano na sila ng paghiganti habang akala nyo ay nakalinya pa ang sitwasyon sa kasunduan. Walang lumabas na salita sa bibig ni Rodi. Pinag-iisipan niya ang sinabi ng kanyang anak. Aminado ang lalaki na malaki ang mga posibilidad na magawa ni Arnulfo ang bagay na yon. Pero hindi niya iniisip na magiging problema yon para sa napagkasunduang kapayapaan. Para kay Rodi, hindi magagawa ng mga aswang ang umatake ng walang diskusyon na nagaganap. Yun ang pinanghahawakan niya. Anak, nagpapasalamat ako sa pagiging concern mo. Pero malakas ang kutob ko na hindi magagawa ng mga aswang ang bagay na yon. Tutupad sila sa kasunduan. Napatayo si Ronelio at napalo pa ng malakas ang lamesa. Inaasahan na niyang hindi siya pakikinggan ni Mang Rodi. Pa naman, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang tiwala mo sa kanila? Oo, ayaw ko sa kasunduan na yan. Pero pa, nandito ko para protektahan yung kasunduan na sinasabi mo. Ang mga tao, lahat, ang bawat pamilya na nandito sa barangay na ito. Gusto ko silang protektahan. Pero ikaw, wala kang gagawin? Paano kung totoo yung sinasabi ko? Saka ka lang kikilos kapag marami nang namatay? May nilukot na papel ng kanyang ama. Sabay nag-alok ito ng pakikipagkamay. Nung unay hindi yon maintindihan ni Ronelio. Pero nang makipagkamay na siya at makuha ang papel, nakita niyang tila may naisabi ng kanyang ama na hindi tumasabi-sabi ng verbal. Pasensya ka na, anak. Pero malaki talaga ang tiwala ko sa mga aswang. Kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, kalimutan mo na ako bilang ama mo. Habang sinasabi yun ni Rodi, napansin ni Ronelio na parang sinasabi lang yun ng kanyang ama ng sadya. Tumingin-tingin nga si Ronelio sa paligid kung merong nakikinig sa kanila. Pero wala naman. Sige na, umalis ka na. Ninuso pa ni Rodi sa anak ang papel na basahin ang nakalagay. Nalilito naman si Ronelio noong mga sandaling yon. Lumabas siya ng opisina at umalis sila ng barangay ni Joma. Nang medyo nakalayo na,
ay saka lamang naisipan ni Ronelio na alamin kung ano ang nakasulat sa papel. Oh, ano yan pre? Love letter ni Mang Rodi sa mama mo? Panis! Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig! Sira ulo, may importanteng nakasulat dito. Yun ang pakiramdam ko. Binuklat ni Ronelio ang papel. Nang basahin niya nga ang nakasulat ay nagulat siya sa tunay na ginagawa ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng konsensya at hiya dahil sa lahat ng pagkontra niya. O pre, ayos ka lang? Nag-alala si Joma dahil napansin niyang parang maiiyak na si Ronelio matapos basahin ang nasa papel. Ano ba nakalagay? Last will na ba yan? May pamana sa'yo? Akin na nga! May ibang plano si Papa. Ginagamit niya ang kasunduan na yon para pagplanuhan ng maayos kung papaano nila uubusin ang mga aswang ng isang bagsakan. Alam ni Papa na hindi mapagkakatiwalaan ng mga aswang. Nagpapanggap lang siya na walang alam para hindi makahalata ang mga aswang. At para mas mapaniwala nila na kapayapaan ang gusto ng organisasyon. Pero ang totoong plano nila, patayin ang mga aswang kapag kampante na sila sa kasunduan. Ibig mong sabihin, hindi totoong ayaw kang pakinggan ng tatay mo? Nasang-ayon siya sa lahat ng sinasabi mo, pero nagpapatay mali siya lang siya? Eh kung ang layunin naman pala nila patayin ang mga aswang, bakit hindi niya pinaliwanag na maayos? Ay nako, akala ko ba binasa mo ng buo? Pangit ang sulat ng papa mo hindi ko maintindihan Kailangan ni Papa na paniwalain ang mga aswang na ang tiwala ni Papa ay nasa mga aswang. Hindi niya masabi ng berbal ang katotohanan. May naipasok daw ang mga aswang na insekto sa katawan ng tatay ko. Yung insekto daw na yon ay parang spy nila. Na kung anong sasabihin ni Papa, maririnig ng mga aswang. Kaya wala talaga siyang magagawa kundi magsalita na parang wala siyang pinakikinggan na iba. Insekto? Kung ganun, ang hirap pala na kalagayan ng tatay mo. Kaya nga ako nakukonsensya Pero hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang plano nilang gawin. Alam na nila na pwede mag-traidor ang mga aswang Lalo pat parang alam na ng mga aswang na pinatay ang isa sa pinakamatandang aswang sa lahi nila. Sa palagay ko, mukhang kailangan nating tulungan ng tatay mo. Sumali tayo sa kanila. Yan din ang naiisip ko Gusto kong bumawi kay Papa. Ngayong alam ko na ang totoo niyang plano, hindi ako magdadalawang isip na isugal ang buhay ko para sa barangay na ito. La, bayan niyan ang dating Pag ikaw namatay, wag mo akong dadalawin Ay nako Joma, bahala ka na nga. Uy, biro lang. To naman seryoso mo masyado Alam mo naman gusto ko rin mabigyan ng hustisya yung pagkawala ni Tito Kinagabihan, pagkatapos magsibak ng kahoy ay lumabas ng bahay si Ronelio. Kumalat kasi ang balita na dadalaw daw ang mga opisyal na mga aswang para sa salo-salong gagawin. Kumbaga, sa gabing yon ay ang kanilang pandangal na panauhin ay walang iba kundi ang kinatatakutan ng lahat, ang mga aswang. Habang naglalakad papuntang barangay, ay nakakasabay pa ni Ronelio ang mga nagdadaldalan. Pinag-uusapan nila ang pagdating ng mga aswang sa kanilang lugar. Ang isa ay tutol sa ganon. Pero may iba naman na sabik at gustong makilala mga aswang. Natanaw na ni Ronelio ang barangay. Kita niya na merong mahabang lamesa na nakalatag sa malawak na bakuran ng barangay. Nang makita siya ng kanyang ama, ay kaagad siya nitong sinenyasan na lumapit. Sa oras na yon, hindi sila pwedeng maging close sa isa't isa. Kailangan nilang umarte na parang magkagalit. Nang sa ganun ay hindi makalata ang sino mang aswang na nagmamasid sa kanila. Kapag nakuha na namin ang loob ng mga aswang, patatapos naman na ang problemang to. Makakabalik na rin sa dati ang relasyon namin ng tatay ko. Nasasabi niya yon dahil namimiss na rin niya nakahulubilo si Mang Rodi. Mula kasi nang maupo itong kapitan, wala na itong bukang bibig kundi ang kapayapaan sa pagitan ng mga aswang at ng tao. Bakit ka napadalaw dito? Nandito ka na naman para ba makipagtalo? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na malaki ang tiwala ko sa kanila, sa mga aswang? Hindi malaman ni Ronelio ang sasabihin. Nakakailam pala na magpanggap na walang alam. Mas gusto niya na natural lang ang inis niya sa kanyang ama.
Bakit? Bawal ba? Barangay to Kasi, may pagkain. Bakit? Bawal ba makikain? Napailing si Rodi. Parang gusto nitong tumawa sa pag-arte na ginagawa ng anak. Kain! Puro kakain Wala ka bang ginagawa kundi kumain? Wala kang ambag, kaya magtrabaho ka para may makain ka. Hindi yung nakikikain ka sa pagkain na para sa mga aswang. Nagsalubong ang kilay ni Ronelio. Hindi niya malaman kung parte pa ba ng pag-arte nila ang sinasabi ng kapitan. O sadyang may halo ng paninermon ang mga lumalabas sa bibig ni Rodi. Loko to si Papa Nagre-real talk ba siya? Akala ko ba arte-arte lang to? Ano? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko, penging manok mamaya kung may matitira lang. Pero parang walang matitira Mga dead hungry mga bisita mong aswang Anong dead hungry? Ngumisi si Ronelio. Dead hungry? Patay gutom. Lumubo ang pisngi ni Rodi noong mga sandaling yon. Yumuko ito dahil muntikan na nitong matawa sa sinabi ng anak. Dami mong alam. Bahala ka kung anong gusto mong kunin dyan. Basta, ayaw ko lang na manggugulo ka mamaya kapag nandyan na yung mga bisita ko. Sige lang. Kinurot ni Ronelio ang isang litsyong manok. Natapyas ang balat nito, sabay subo kaagad sa bibig. Maraming tanod sa paligid. Kahit mga miyembro ng mga manunugis ay naroon din. Bantay sarado ang barangay. Kitang-kita ang paggalang nila sa mga aswang. Base sa kung papaano nila paghahandaan ng gabing yon. Mga ilang sandali lang, mas lumakas ang bulong-bulungan ng mga tao. Sa labas ng barangay, dumating na kasi ang mga aswang. Hindi sila bababa ng 15 katao. Magagara ang suot nila na parang mga politiko. Mahahalataan talaga na hindi sila basta-bastang aswang. Agad na inasikaso ng mga tauhan ng barangay ang mga aswang. Isa-isa nilang pinaupo mga yon sa mga nakalaan na upuan. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon ko sa inyo, Kaliyon. Si Kaliyon ang sinasabing pinuno ng mga aswang sa baryo ng medyo maliit lang din sa kanilang barangay. May katandaan na rin ito, ngunit makikitang malakas pa rin ang pangangatawan. Maraming salamat din sa imbitasyon at sa mainit na pagtanggap. Buong akala ko hindi kami makakarating ng buhay. Akala ko hindi kami tatanggapin ng mga residente rito. Pero nagkamali ako. Natawa si Rodi nung mga sandaling yon. Alam na ng lahat ang tungkol sa kasunduan. Kaya asahan nyo na mas marami pang mga tao ang unti-unting matatanggap ang presensya ninyo. Sa ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga bagay na makapagpapatibay sa pagkakaibigan natin. Pero bago yon, sabayan natin ng lambanong para mas masarap ang usapan. Tumango si Kaliyon. Sumenyas ito sa isang aswang para amuyin ang alak. Tumango ang aswang na yon bilang pagsang-ayon na ligtas yon inumin. Inamoy din ang mga pagkain kung may halong bawang at asin. Pero aprobado rin yon. Habang nag-uusap si Rodi at Kaliyon, nasa isang banda lang si Ronelio. Tahimik na nakikinig at pinagmamasdan ng mga aswang. Posible pala silang makahalubilo sa hapagkainan? Halos isang oras din ang usapan na yon. Inip na si Ronelio sa gilid. Tumaba na yata ang mga lamok na busog sa dugo niya. Nang hindi na niya matiis sa mga kagat ng lamok, ay lumipat na siya ng pwesto. Umikot siya sa kabila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang nakita niyang naninigarilyo. Sa itsura pa lang ng lalaki, alam na kagad ni Ronelio na aswang yon. Wala dapat siyang balak na pansinin ang lalaki, pero yun ang unang kumausap sa kanya. Ay, ikaw yung anak ni Kapitan Rodi, di ba? Oho, bakit to? Ako si Israel. Anak ako ng pinuno ng mga aswang na si Leon. Ikaw, anong pangalan mo? Ronelio ang pangalan ko. Bumuga ng usok ang lalaki na talaga namang pumunta pa sa mukha ni Ronelio. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki,
Pero ikinalma lang niya ang kanyang sarili. Parang bulkan niyang bibig mo, no? Nako, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Sa isip-isip ni Ronelio ay hindi lang yon simpleng pagbuga ng usok. Alam niya na may kakaibang ginawa ang aswang na yon. Mabuti na lang ay may suot-suot siyang pangontra ng mga sandaling yon. Sa totoo lang wala akong tiwala sa inyong mga aswang Kasi aswang ang pumatay sa kaibigan ko. Kaya kahit na kailan, hindi ko mapapatawad ang mga aswang. Pero wala kang magagawa. Magiging parte na kami ng buhay ninyo. Ngumisi si Israel na parabang nang iinsulto pa ito. Yung nangyari sa kaibigan mo, alibutan mo na yon. Wala na yon. Ang malaga sa ngayon ay ang kapayapaan. Ang buhay na nasa kasalukuyan. Nakaramdam na ng inis si Ronelio. Palihim siyang nagalit sa pagbabaliwala ng lalaki sa kamatayan ng kanyang kaibigan. Pero dahil sa misyon ng kanyang ama at ng organisasyon, kinailangan niyang sikmurain ang pambabastos ng aswang na si Israel. Hindi mo ako maintindihan. Siguro, maintindihan mo lang ako kapag namatay na ang lahat ng mga kamag-anak mo. Nagbago ang reaksyon ng lalaking si Israel. Para itong nainsulto rin sa pasimpleng buwelta ni Ronelio. Pero may kapayapaan na, kaya lalong hindi mo ako maintindihan dahil hindi mo na mararanasan ng mawalan. Bumuntong hininga na lamang si Ronelio. Kinakalma niya ang kanyang sarili. Ingat na ingat siya sa mga sinasabi niya. Alam niya kasi na kaunting pagkakamali niya lang ay maaring maghinala sa kanya ang aswang na yon. Ngumiti na lamang siya at patay mali siyang iniwan ang lalaki. Dahil sa ginanap na pagdalaw ng mga aswang sa barangay, ay nagkaroon ng mga pagtatalo. Ang ilan ay sang-ayon sa kasunduang pangkapayapaan, ang ilan naman ay hindi sang-ayon at tuluyan ng lalaso ng utak dahil sa sinabi ni Arnulfo. Ganun pa man, hindi nagpapatinag ang kasalukuyang kapitan na si Rodi. Itutuloy niya ang plano hanggang sa maging matagumpay ito. Kinabukasan, isang sulat ang natanggap nila mula sa mga aswang. Si Ronelio ang tumanggap ng sulat. Agad niya namang yung ibinigay sa kanyang ama. Nang basahin nila ang nakalagay sa sulat, ay nalaman nilang imbitasyon yon ng mga aswang. Bilang paggalang daw, sila naman ang mag-iimbita para dumalo ang mga tao sa kanilang baryo. Nagkatinginan si Ronelio at ang kanyang ama. Sa mga tingin na yon, ay naintindihan nila na delikado ang gusto ng mga aswang. May kutob na rin ang mag-ama na baka may masamang mangyari. Ganun pa man, nagdesisyon pa rin si Rodi na patusin ang imbitasyon. Para kasi sa kanya, yun na ang pinakamagandang pagkakataon para isagawa ang kanilang plano. Naku ka, Rodi, delikado na naman yan. Paano kung mapahamak kayo riyan? Oo nga't kasundo mo na ang ibang aswang. Pero paano naman ang mga hindi mo kasundo? Baka sila ang manakit sa iyo. Diyos ko! Mahal ko, huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala tayo sa pagiging tapat ng mga aswang. Bumuntong hininga na lamang ang ginang. Hindi na nito kinontra pa ang aswang. Napapaisip nga rin si Ronelio sa mga sandaling yon kung may ideya na nga ang kanyang ina sa totoong hangarin ng kanyang ama. Pagkatapos ng kanilang umagahan, may iniwang papel si Rodi sa lamesa bago ito pumunta ng barangay. Nakalagay sa sulat na siya ang inaatasan na tipunin ng mga miyembro ng manunugis. Sa kabilang papel naman ay naroon ang mga plano. Ipapakita na lamang niya yon sa kanang kamay ni Rodi sa organisasyon. May tiwala sa akin si Papa, kaya sa akin niya ito pinagagawa. Kailangan kong galingan. Bago maging tirik ang araw sa labas, ay lumabas na ng bahay si Ronelio. Pinuntahan niya si Joma para may makasama siyang tumungo sa kuta ng mga manunugis. Kabisado naman ni Ronelio ang kuta ng mga yon dahil ilang beses na siyang nakarating doon. Unang beses pa lang akong makakapunta sa kuta ng mga manunugis. Safe ba tayo doon, pre? Naglalakad na sila sa gilid ng bundok habang tinatahak ang daan patungong kuta. Bakit ka ba natatakot? Ikasama mo ko.
Tsaka hindi naman masasamang tao yun, no? Wala lang. Baka lang ma-bad trip ako sa kanila at mabalibag ko lang sila. Wala ka talagang kwentang kausap, oh. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa kuta. May 3 bahay sa area na yon. At ang gitnang bahay ang sinasabing opisina ng mga opisyal na mga manunugis. Sinalubong sila ng mga naabutan nila roon. Dinala siya sa kondo ng opisina. Ipinaliwanag ni Ronelio sa kanang kamay na si Carlito ang mga bagay-bagay. Sumang-ayon naman ang kanang kamay sa kasagutan ng kanilang pinapanood na si Rudy. Pagdating ng tanghali, umalis na rin ang dalawa. Nakahanda na ang lahat. Planchado na ang plano ng mga manunugis. Habang naglalakad pa uwi, muling nakita ni Ronelio at Joma ang grupo ni Arnulfo. Nakatambay ang mga yon sa gilid ng ilog. Dahil naiintriga ang dalawa, lumapit sila roon para makinig. Nakakapunyenta! Walang pakialam ang mga aswang kahit na pinatay natin ang isa sa pinakamatanda sa kanila. Ano kayang binabalak ng mga salot na yon? Mukhang kailangan na nating umisip ng ibang paraan ah. Kung kinakailangan na lumusob tayo, gawin na natin. Kesa sila ang unang umatake sa barangay. Kitang-kita ni Ronelio ang matinding galit sa mukha ni Arnulfo. Bago pa sila makita roon, ay nagdesisyon na rin ang dalawa na umalis. Baka sila pa ang mapagbuntunan. Mabilis na lumipas ang mga oras. 6:00 na ng gabi. Kasama na ni Ronelio at Joma ang mga miyembro ng mga manunugis. Pumayag kasi si Rodi na sumama si Ronelio sa gagawin nilang organisasyon. Samantala, sa gitna ng madilim na kagubatan ay tanging sululang ang nagsisilbing ilaw. Tinatahak ni Rodi ang kasama ng mga opisyal ng barangay. Papunta na sila sa baryo ng mga aswang para paunlakan ng imbitasyon. Malakas ang loob ng mga taga-barangay dahil alam nilang nakasunod naman ang mga manunugis. Yung kasi ang nabasang plano ni Ronelio. Magiging pain ng mga taga-barangay para alamin kung may masama ba talagang balak ang mga aswang. Sigurado ba itong mga kasama natin na ayos lang ang papa mo at ang mga opisyalis na mauna? Hindi ba baryo ng aswang ang pupuntahan natin? Alam nila ang ginagawa nila. May tiwala ako kay Papa. Isa pa, hindi basta-basta mga kasama natin. Mga birador sila ng aswang. Bakit kasi hindi na lang nila basta patayin noon yung mga aswang para wala nang ganito? Hindi nga kasi pwede yun. Matagal ang panahon ang ginugol nila Papa para alamin kung ilan ba talaga ang bilang nila. Hindi ka pwedeng lumusob sa gera kung wala kang sapat na kaalaman tungkol sa kalaban mo, no? Sumabat naman ang kanang kamay na si Carlito sa pag-uusap ng dalawa. Tama si Ronelio. Alam mo, kung takot kang mamatay, dapat hindi ka na sumama eh. Lahat na nang dito, nasa kabilang hukay ang paa. Bumulong naman si Joma kay Ronelio. Palamputik. Pwede ko ba sampalin yan? Pwede naman. Basta, sagot ko na kape mo sa lamay. Napailing na lamang si Ronelio at tinuon na lang ang atensyon sa paglalakad. Mga ilang sandali lang ay natanaw na rin niya ang isang baryo. Yun ang hinihinala nilang baryo ng mga aswang. Sa mga sandaling yon, nakaramdam na ng bahagyang kaba si Ronelio. Lalo na nang makita nilang sinalubong na ng mga aswang ang mga taga-barangay sa bukana ng lugar. Lumapit sila Ronelio habang nakatago para marinig nila ang magiging usapan ng mga yon. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, lalo na sa iyo, Leon. Magandang gabi rin sa iyo, Rodrigo. Ikinagagalak ko ang inyong pagpunta. Gusto kong sabihin sa iyo na nakarating sa amin ang isang balita na may pumatay sa isa naming kasamahan. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Ronelio nang marinig ang sinabing yun ni Leon. Diretsahan ang ginawa ng matanda at wala man lang itong pasintabi. Dahil doon, alam na nila na hindi na magiging maganda ang mga susunod na mangyayari. Kinalulungkot kong marinig yan. Pero wala namang nakarating sa amin na ulat tungkol dyan. Bago natin simulan ang usapan na yan, maaari ba kaming pumasok para formal na pag-usapan ng insidenteng sinasabi ninyo? Hindi sumagot si Leon.
Seryoso itong nakatingin sa kanila na halos 1 minutong katahimikan at ramdam ng lahat ang tensyon. Una pa lang alam ko nang walang patutunguhan ng kasunduan. Kaya simula pa lang, wala na akong tiwala sa iyo, Rodrigo. Sumilay ang nakakalukong ngiti ni Leon. Leon, anong ibig mong sabihin? Pasensya ka na, kaibigan. Pero hindi mo maloloko ang mga aswang. Alam namin na papatayin mo rin kami. Pinatunayan niya ni Arnulfo dahil pinatay niya ang kasamahan namin. Nanlilisik ang mga mata na matanda. Ganon din ang ibang opisyal ng mga aswang. Pero may kasunduan at wala nang kasunduan. Ngayong gabi, dadanak ang dugo. Mga kasama, patayin ang mga tao ito! Napatras na sila Rodi. Bigla na lang din nagbagong itsura ng mga kaharap nila. Nang nasa aktong aatake na ang mga aswang, ay bigla na lang napahinto ang mga yon. Napahawak sila sa tiyan at maging si Calion din. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ang sakit ng tiyan ko? Ngumiti si Rodi at nagsalita na parabang nakuha na nito ang tagumpay. Pasensya ka na rin, Leon. Pero yung ininom ninyong tuba kagabi, may lason yon. 1 araw yon bago umepekto. At ngayon na ang pagkakataon na yon. Walang hiya ka. Papatayin ko. Naudlot ang pagsasalita ni Calion nang biglang may tumusok na palaso sa noon nito. Dumating sila Arnulfo galing sa dilim. Sinunod na papanain ng mga kasama ni Arnulfo ay ang iba pang opisyal ng mga aswang. Kung sinabi mo lang sana sa akin ng maaga ang plano mo, di sana'y hindi tayo nakasamaan ng loob. Pasensya ka na. Kailangan Sira ulo! Napatay nila kaagad ang mga opisyal ng mga aswang. Samantalang lumusob na rin ang mga aswang na natitira. Pinamunuan na yon ng aswang na nakausap ni Ronelio na si Israel. At sa pagkakataong yon, lumabas na rin sila Ronelio sa kanilang pinagtataguan. Marami ang mga aswang kaya kinakailangan na rin nilang makipagsagupaan. Ayos ka lang ba, Joma? Ayos lang ako! Tumango na lang si Ronelio kahit nakita niyang may umaagos na tubig mula sa shorts ng kaibigan. Nagsimula ang sagupaan. Dahil sa mahuhusay at malalakas talagang mga manunugis, nagawa nilang pulbusin ang lahat ng umaatake sa kanila. May mangilang-ngilang nasugatan sa kanila, ngunit wala namang namatay. Ubusin ang mga aswang! Walang ititira! Lalong ginanahan si Ronelio sa pagkakataong yon. Bawat aswang na lalapit sa kanila ay tinataga niya ng hawak na itak. Makalipas lang ang ilang sandali, marami na ang nalaga sa bilang ng mga aswang. Hanggang sa ang aswang na si Israel na lamang ang natitirang buhay. Ngunit marami na ring tama sa katawan. Nakahiga na ito sa lupa at naghihintay na lang ng kanyang oras. Naiintindihan mo ba yung pakiramdam na mawalan? Naiintindihan ko na. Pero wala na akong panahon para magalit at magiganti. Kaya mabuti pa patay mo na ako. Huwag mo akong utusan, oh. Hintayin mo na lang ang oras mo. Ako ang pumatay sa kaibigan mo. Pinatay ko siya, kaya dapat napatayin mo na ako. Biglang nabuhay ang galit na matagal nang nakatago sa puso't isipan ni Ronelio. Sige na, batayin mo na ako. Pinatay ko ang kaibigan mo nang walang kalaban-laban. Tumawa ng malakas ang lalaki. Humigpit naman ang hawak ni Ronelio sa itak. Nang hindi na siya makapagpigil, hinagupit niya ng itak ang lalaki. Agad na binawian si Israel sa lakas ng kanyang pagkakataga. Bumuntong hininga si Ronelio at tumingin sa itaas. Titoy, okay na. Nabigyan na namin ng hustisya ang pagkawala mo. Naramdaman na lamang ni Ronelio na nakaakbay na sa kanya si Joma. Nagawa nilang magtagumpay sa laban na yon. Naubos nila ang mga aswang at wala silang itinira na kahit na isa. Mula noon, naging payapa na ang buhay ng mga residente. Wala nang aswang na nagiging dahilan kung bakit natatakot ang karamihan na maglakad ng gabi. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makamit nila ang kapayapaan. Ramdam na ramdam ang pagiging maaliwala sa kanilang lugar.
Ayos ka lang ba, pa? Ayos lang naman ako. Medyo nahihilo lang. Normal lang naman ito dahil sa pagtanggal ng insekto sa katawan ko. Sigurado ka ba dyan, pa? Baka mamaya iba na yan, ha? Huwag ka lang nga mag-alala, anak. Siya nga pala, magre-retire na ako bilang leader ng manunugis. Tutuon ko ang atensyon ko sa pagiging kapitan. Sino ang magiging pinuno? Si Arnulfo. Ayaw naman ni Carlito ikaw ba, anak? Anong balak mo ngayon sa mapayapa na barangay natin? Mag-aanda na ako para sa pasukan. Tapos, bibigyan ko na rin kayo ng apo kapag nagkataon. Nagtawanan na lamang ang mag-ama. Perpekto ang sandaling yon para sa kanila. Dahil sa wakas, makakagising na rin sila sa umaga na walang problema. Wakas.